Kakapasok lang, grabe ito, dapat malaman ng lahat. Dilima, matinding revelasyon, Bato, delikado dito. Aba, si Bato. Ayan, syempre, etong balita ang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Laila de Lima, balakasuhan si Bato dahil po sa mga revelasyon daw ni Kerwin Espinosa. Aba, bumabawi na. Si Espinosa. Nax. Bida na siya ngayon. Alam niyo yung revelasyon ni Kerwin Espinosa na si Bato daw ang nagsabi na sa kanya na implicate si Laila de Lima. Dahil daw po sa mga pahayag ni Kerwin. Kumbaga sinasabi parang inuudyo ka ni Bato na i-ano si de Lima. Ay, damay mo yan. Parang gano'n. Ganun ba yan? Gano'n? Di nga, gano'n? Kerwin Espinosa. Na sinabi raw ni Kerwin Espinosa na si Bato raw ang nag-udyok sa kanya para idamay si de Lima. Eh sino nag-udyok? Hindi ganong sikat, hindi ko ganon narinig si Kerwin eh. Ang pinagbatayan ko noon si Dayan eh. Eh sino nagsabing karelasyon mo si Dayan? Si Bato rin? Sinabi kay Dayan, sabihin mo magkarelasyon kayo, ganon? Ikaw, bakit mo inamin na may relasyon kayo ni Dayan? Sinabi rin na ba to? Frailties of a woman, ikaw nagsalita nun eh. Si Dayan, kaya ka panipaniwala na bagman mo dahil sabi niya, karelasyon mo siya. Nung tinanong ka kung magkarelasyon kayo, frailties of a woman, umamin ka na karelasyon mo siya. Di ngayon, kapanipaniwala sa amin. Alam nyo, eto iniengo tayo ng mga taong ito eh. Diba? Hindi si Sir Badong syempre bago ko simulan ang video ito, bago ko bigyan ng reaksyon, is nice ko nga palang bigyan ng credit. Syempre, ang boses na bibigyan natin ng reaksyon ngayon, walang iba kundi si Sir Badong Aratale. Syempre, supportahan nyo din ang kanyang channel. Pero yung sinasabi nga ni Sir Badong dito, is iniengo tayo ng mga taong ito. No? Dilims! Mami Espinosa. Kasi parang ang pinapalabas nila, no? Si Tatay Digong ang nakaupo niyan. Parang kung sino ang gusto namin ipakulong na lumaban sa amin, ipapakulong namin. Lahat ng kumokontra sa amin, ipapakulong namin. Alam naman natin na kumokontra yan sila de Lima nung mga panahon na yun. Kay Tatay Digong. Diba? Kalaban talaga yan. Hindi lang naman si de Lima ang makakalaban ng mga Duterte, kumakalaban yan. Dami. Sila Castro, sila ganto, sila ganyan. 'Di ba? Si Hontiveros. 'Di ba? Ang dami, madami. Bakit ikaw lang yung napagtripan ni Tatay Digong? Ikaw lang yung napakulong niya? Ang dami nyo naman, si Trillanes nga, mas matindi banat kay Tatay Digong, hindi niya pinapakulong eh. 'Di ba? Tapos iisipin nyo, sasabihin nyo na uy, inudyokan ako ni Bato para ituro si de Lima para idawit. Hindi ko naman sinasabing may kasalanan ka, ma'am. Kasi hindi naman kami tanga eh. Parang ang nangyayari kasi ngayon, sa panahon ngayon, ginagawa nyo na kaming tanga. Di ba? Parang yun ang pinapalabas nyo eh. Parang kontrolado ng mga Duterte yung mga panahon nun. Alam nyo kung kontrolado ng mga Duterte yung mga panahon nun, nung mga panahon na yun, dapat lahat kayo pinatahimik na. Lahat kayo pinakulong na. Hindi lang ikaw, dapat kasama mo si Trillanes. Ang problema kayo, ma'am, nakulong kayo nung panahon na yon dahil meron kayong kaso. Merong mga taong nagturo sa inyo. Hindi ko sasabihin guilty kayo o hindi ko kayo huhusgahan. Basta noon, di ba, may nagturo sa inyo, may mga nagsasabi laban sa inyo na ganun, kasabot kayo sa ganun. 'Di ba? Alam nyo, sinunod lang ni Tatay Digong yung ganun. Na meron ka palang kasalanan, syempre ipatupad mo. 'Di ba? Ipatupad mo ang batas mo. Na walang sinong malakas, walang sinong mahina, basta pag ikaw nagkasala, makukulong ka.
'Di ba? Pero yung parang pinalalabas nyo na parang baka napagtripan ka lang, inutusan lang para ano ka. Diyos ko. Di pwede naman gawin ni Tatay Digong yung kay Leni Robredo nun. Pwede din gawin ni Tatay Digong kay Trillanes yun. At pwede din gawin ni Tatay Digong kay Hontiveros yun. Hanggang ngayon nga, namamayagpag pa sila Castro tsaka si Manuel, nandiyadyampa eh. Hindi pa nakukulong. Hindi na pakulong ni Tatay Digong yan. Mas patitindi pa pinagsasasabi sa mga Duterte niyan. Diba? Bakit ikaw lang? Type ka ni Tatay Digong, gano'n. Kaya ikaw napapagtripan, ikaw na nakikita. Ako ang nakikita, ako ang nasisi. Diba? Kaya ako hindi ako naniniwala sa testigo nyo. Natural pinakulong ng mga Duterte. Hinuli ng mga Duterte yun. Labo naman. Well. Walang alam, hindi kami involved sa droga. Kapani-paniwala, magkarelasyon kayo eh. Sinasabi ng karelasyon mo, kumukuha kayo ng pera para sa kampanya mo. May nagsabi pa na isa. Ano tawag sa'yo ni Dilima? Jonel. Sinabi rin ba ni Bato na ang tawag sa Jonel? Ito, pag tinanong ka kung ano tawag mo kay Dilima, Jonel. Nagturo din yan si Bato. Parang binulungan niya si Dayan. Ito Aquarius ko tawag sa ni Dilima, Jonel. Malamang wala namang kinalaman si Bato diyan. Yun yung tumatak sa utak namin eh. Dilima eh. Yung sinabi ni Dayan tsaka ni Jonel, tatak na tatak sa utak namin yan. At saka bakit naman kami maniniwala doon sa tao, na alam namin na galit sa mga Duterte. Alam namin yung tumitistigo na yan is galit sa mga Duterte dahil sa nangyari sa kanya. Diba? Madaling utusan yan. Madaling turuan yan. Ang tao kapag galit, madaling sulsulan yan. Diba? Madali lang yan. Lalong-lalo na pabor sa inyo ang diba? Pabor sa inyo ang panahon. Diba? Kaya napakadali lang kumilos. Kaya nga ang saya-saya ngayon eh. Yung mga convicted ang bida, yung mga nagkasala ang mabubuti, yung mga mabubuti ang masama. Naglipa na, yung mga demonyo ang sasaya. Parang, we are family. Diba? Nagsasayaw na sila ngayon, Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Hey, hey, hey! Diba? Ayun kaya yung simbolo ng Illuminati. Diba? Baka ngayon, yun nga yung maging nila, yung magsasama-sama sila lahat. Diba? Lahat ng mga walang yan. Lahat ng mga makasalanan, magsama-sama kayo. At sabay-sabay nating itaas ang ating mga kamay. At sabay-sabay tayong hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Diba? Parang kulto lang sila, diba? Grabe, para kayong kulto. Ang dami nyo. Ano na nangyayari sa mundo natin ngayon, no? Diyos ko, kung mura lang pamasahe sa Amerika, doon muna ako titira eh. Sige. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Benefit of the doubt. Sige, yan. Gusto mong dahil nakulong ka ng 7 taon kamo. Gusto niyang anong tawag dito? Demanda si Bato. Sabi ko si Dilima, hindi pa pwedeng ako lang, kailangan maranasan nyo din kung ano naranasan ko. Feel the heat in the cell. Ba't hindi mo idemanda si Kerwin Espinosa? Isa yan sa mga... tinuro ka niyan. Tama, inunahan lang kita, Sir Badong, ha? Diba? Hunahan mo na. Diba? Tinuro ka niyan, eh. Kumbaga kahit sabihin mong ginamit siya, sige, ginamit siya. Ba't siya nagpagamit? Di mo may kaso din yun? Yung lookout nga, eh. May kaso.
Isa yan sa mga tumistigo laban sa'yo. Oo. Di ba? Tumistigo yan eh. Oo. Na ikaw ay binigyan niya ng pera. Natatandaan ko yun eh. Oh, di ba? Mabigat yun. Kumbaga, yung akusasyon ni Espinosa ay Dilima noong mga panahon na yun. Isa yun sa akusasyon na nagpakulong kay Dilima ng 7 taon. Di ba? Para sa akin, walang kapatawaran niya. Eh, dapat pati yan, ireklamo mo, hindi lang si Bato. Di ba? Sinabi mo lang na, alimbawa, titistigo ako para sa'yo ba? O sige, sabihin mo, ganito ha. Para makabawi-bawi ka naman sa akin ng utang na loob. Mantakin mo, ganun lang yung ginawa ni, Espinosa, no? Ano na siya? Malinis na agad. Nakabawi na agad. Kaso nga, nabubutasan kayo eh. Kahit anong gawin nyo eh, nabubutasan kayo, hindi pa rin kayo yung nananatiling bida eh. Hindi pa rin kayo yung nagiging inosente sa panahong to eh. 'Di ba? Sa inyo, kayo. Sa tingin nyo sa isa't isa, inosente kayo. Pero sa taong bayan talaga, hihirapin talaga kayo na makumbinsi ang taong bayan sa mga pinaggagawa ninyo na ang mga Duterte at ang mga kasamahan ng Duterte ay may ginawang masama nung panahon ng administrasyon ni Duterte. Hindi nyo kami makukumbinsi dahil buhay na saksi kami nung mga panahon na yun eh. Hindi ba? Okay lang sana. Kung yung ibang mga panahon ng presidente na hindi pa kami pinapanganak, yun, hindi namin alam. Eh kaso lahat kami dito eh. Mga buhay na saksi. Nakita namin ang pamamalakad ni Rodrigo Duterte sa Pilipinas. 'Di ba? Is napakaayos. Wala namang problema. Sino lang ba mga naapektuhan? 'Di ba? Yung mga nagpapakalat ng bisyo, sila lang ang naapektuhan, yung gumagawa ng mga illegal. Pero yung mga inosenteng tao, wala naman. Okay lang naman. Hindi naman nagrereklamo. Kayo lang yung reklamo ng reklamo eh. Ewan ko ba sa inyo? Picture kayong dalawa, di ba? Inabot daw niya sa'yo sa Baguio City pa. Inabot sa'yo yung yung drug money. Di ba? Bigat nun. Oh. Kung false accusation yun yung mga testigo, kaya ka nakulong, hindi si Bato. Oh. Kung ikaw magagalit, dun sa mga tumistigo sa'yo ngayon, bigla ka naniwala. Oo. Hindi. Sinabi lang na testigo sa'yo, no? Siyempre. Kung sa tagal ng panahon kong nakakulong, testigo nga ako kay ma'am. Baka makaano ko ngayon, di ba? Total, iba na administrasyon ngayon. Hindi na si Duterte, maluwag na ngayon eh. Parang pantalong walang garter. Di talaga yung ngayon, yung panahon ngayon ng gobyerno ngayon, napakaluwag talaga. Kahit pagpatumbling-tumbling ka eh, di ba? Di ka panipaniwala si Kerwin Espinosa kasi dinidiin ka niya. False testimony nung ikaw ang dinidiin. Ngayong ang dinidiin si Bato, naniniwala ka na? DOJ ka eh. Natural, ididiin si Bato niyan, di ba? Alam naman natin eh. Kaso nga lang, ako papaniwalaan ba natin yung ganun? Di ba? May kaso yan eh. Di ba? Alam natin kung ba't nahuli. At alam natin kung sino mga humuli dyan. Diba? Ganun yan eh. Natural galit siya ron. Pwede niyang ituro. Kung may atraso sa kanya si Jose Rizal, malamang ko tinuro niya na rin. Ganun lang yan. Simple logic. Kaya hindi niyo po kami mauuto. Diba? Mananatili pa rin insente si Senator Bato sa amin. Diba? Hindi niyo kami kayang paikutin. Matalino kay. Hindi ka naman katulad ni Gerber. Gusto nyo lang mabawasan talaga o maubos yung line-up ni Duterte. Kasi syempre kapag natipak nyo yung line-up na yan, magtatagumpay na yung mga alagad ni hey, 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 ho, ho, ho. Diba? Kumbaga, magbubunyi na si Pumalay R. Si Tambi, no? Ngayon ko na naisip nun, no? Yun na lang kaya tawag ng Tambi, Pumalay R. O yan, tama tawag ko na sa'yo, Tams Pumalay R.
Wongga na sige, wongga sige, sige sige. Digong di sige. Yung mga nasa kamera, no, gumagano, wongga na sige, wongga sige, Tapos to pa tong mga to, yo. Nagtitrip na lang ako dito eh. Hindi kasi nakakabwisit yung mga ano mga problema sa buhay nila, no? Yung ginagawa tayong tanga. Kukuha ng mga testigo, convicted, nakulong, may kaso na ganito, mabigat yung kaso, tapos ipapaturo yung mga Duterte. Wala ba kayo mahilab-hilab? Gusto nyo, bigyan ko kayo ng testigo, marami dito. Maraming testigo dito. Usap tayo ng tao, persyentuhan nyo na lang ako. Para naman kayo mga wala kayong makitang matinong tao. Paano kayo paniniwalaan? Diba? Hindi kayo paniniwalaan sa ganyan yan. Kung sino-sino na lang yung pinupulot nyo, hugot kayo ng hugot ng player. Ano yung basketball? Pang lang. Marami ka na napatunayan. Si Gerber pang declamation pa lang. When I grow up, I'd like to be. Bagamat pareho kayo ng paraan ng pagsasalita, pero ikaw, napatunayan na matalino ka, kinuha kang DOJ. Oo. Para po sa impormasyon ng lahat, wala pong DOJ secretary na bobo. Oo. Real. Siyempre, alam naman natin yan. Ang DOJ secretary talaga is matatalinong tao yan. Alam namin, Ma'am Dilima, na matalino kang tao. Na hindi ka naman basta-basta maniniwala sa kung anong sasabihin ng mga tao na ganyan. Na alam mo naman sa sarili mo. Na siyempre, alam natin galit sa mga Duterte yan eh. Diba? Dahil alam mo kung ano naging kapalaran niya sa mga Duterte. Diba? Ngayon, kung yan ang panghahawakan mo, yung sasabihin niya, ay nako. Diba? Maniniwala ka ba agad? Eh yan nga, tinuro ka eh. Diba? Tumistigo siya laban sa'yo. Oh. Eh di pag sa susunod, ibang administrasyon, ibabalik ka na naman sa kulungan, ituturo ka na naman. Ganun na naman yan. O, pagpalagay natin, si Sara Duterte na sumunod na pangulo natin, eh di mabubuksan na naman niya, pabubuksan yan. Eh di pag nabuksan yan, sasabihin, eh kasi ito si Ma'am Dilima eh. Inano ko eh, kulong ka na naman. Huwag kang maniniwala sa mga testigo na hausyaw lang. Diba? Sinasabihan na kita, ma'am. Po yan. Lahat po ng DOJ, matatalino yan sa batas. In fact, isa ang DOJ lagi sa pinakamatatalino. Kaya hindi mo kami mapapabilib, no? Na hindi dapat paniwalaan si Kerwin noon. Ngayon dapat na naming paniwalaan. Nung ikaw kasi yung gusto niya ring makaganti. Hindi lang pwedeng siya lang yung nakulong ng 7 taon. Kailangan isa sa mga bata ng mga Duterte makulong. Hindi ako pwede, kailangan maranasan niya yun. Kaso nga lang makukulong lang kung si Bato makulong. Ano lang naman eh, 2020, 25, 26. 4 na taon lang naman, Senator Bato. Lalaya ka din pag si Sara Duterte nanalo. At yari itong mga to. Hindi, syempre, ayaw nating makulong si Senator Bato. Kailangan sa Senado yan. Diba? Kailangan natin yan. At walang ginagawang masama si Senator Bato. Diba? Alam namin yan. Alam namin kung gaano siya naging tapat na tauhan ni FPRRD at kung gaano siya noon, diba? Sumama sa pagpuksa ng mga bisyo na yan. Tinuturo ni Kerwin na binigyan niya ng pera, etc. Hindi dapat ka panipaniwala. Pero nung ngayon ay dinidiin naman si Bato. Ikaw naman ang nililigtas. Dapat maniwala na kami. Magsampa ka ng batas. Magkasampa ka ng batas. Magsampa ka ng kaso. Kasi alam mo, dito sa Pilipinas, pag ganyan ang witness mo, hindi po pinakikinggan ng judge yan. Wala. Bilib nga ako sa judge mo eh. Pinagbatayan yung
pagbaliktad ng mga witness eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.